Your Honor, Mr. President, according to our DLG Secretary and our BFP Director, by next year, all field inspectors of the BFP will now be required to wear body-worn cameras. So lahat po sila ay meron na pong camera. So tuwing sila ay mag-ikot para maiwasan na po yung ganitong harass o sabihin na nating pag-offer ng mga fire extinguisher, fire alarm at iba pang mga bagay at iba pang modus, Mr. President. Precisely, Mr. President. Yan yung sana susunod kong follow-up questions na kailangan dapat mag-suot ng body-worn cameras. So magkakaroon na kayo ng programa ganon sa BJMP, Mr. President. Yes, Your Honor, Mr. President, by next year, yan po ang sinabi na ating DLG Secretary. At lahat po ng inspector. At kuminsan nakakatawa ito, Mr. President, lalo pag during summer, mainit, karamihan sa mga Bureau of Fire Inspectors nasa mga sinihan, Mr. President. Kasi libre naman sila, di ba? Badge. So, nagpapalamig. Imbis na mag-ikot, sa loob ng sinihan, nagpapalamig sila. Kunyari, inspection sila sa sinihan para manood lang ng sini. Kuminsan, bold pa ata yung sini pinapanood, Mr. President. So, meaning to say, ayoko na po mabalitaan na yung mga taga-Bureau of Fire na mga inspectors na nanonood po ng sini, Mr. President. Marami po akong mga nababalitaan. In fact, yung mga may-ari po mismo ng sinihan nagsasabi sa akin, Mr. President. Hindi ko na babanggitin, siyempre, babalikan yung may-ari ng sinihan. Your Honor, Mr. President, according to our fire director, usually mga parang special screening na lang daw mga sinihan ngayon. So, hindi na masyadong rampant po yung nangyayari ngayon. Mr. President, mga sini, mga blockbuster, mga English na sini, yun po yung pinupuntahan din. According to our DL Secretary, wala na raw privileges din ang ating mga fire marshals. Tinanggal na, Mr. President, for inspection. Kasi ang ginagamit nila, Mr. President, they can go in and out of any building for inspection purposes with badge and ID. So, siyempre, ino-ono naman po yan ang kung sinong building na pupunta nila, Mr. President. And I'll give you... Yun po ang maging kasagutan din ating DLG Secretary, Mr. President, yung paggamit ng body-worn cameras by next year. Precisely. All fire marshals, inspectors, field inspectors will be required not to wear and use the body-worn cameras each time they are on duty on the field. Yeah, kasi Mr. President, nais ko rin pasalamatan, of course, yung members ng Bureau of Fire, and they can attest to this. I think several months ago, nag-inspect ako ng mga business establishments para tingnan yung kalagayan ng mga workers kasi bilang chairman ng vice chair ng labor. Mismo mga taga-Bureau of Fire nakapansin na maraming mga fire safety violations yung mga business establishments. So sinasabi ko, kung hindi pa pala ako pupunta rito, hindi nyo pupuntan to, hindi pa mo korekto, walang tamang fire exit, expired na yung mga fire extinguisher, bakit niyo nabisita ito? So which means, hindi talaga nila ginagawa yung trabaho nila at 100% rate, Mr. President. So parang selective sila, kung sino lang gusto nilang punta, yun ang pupunta. Dapat from now on, my suggestion, lahat ng mga factories dapat ini-inspect po yan para sa kapakanan po ng mga manggagawa. Na para pag nagkaroon ng sunog, hindi po walang nasasawing manggagawa. Kasi many times na in the past, Mr. President, nababalitaan natin, lalo dun sa mga manufacturing na may mga tela, namamatay po yung mga bantay, namamatay po yung mga taong nandun sa loob dahil wala mang fire exit. At kung mapapansin nyo po, lahat ng mga kumpanya, wala pong proper fire exit, yung bintana, nilalagyan ng bakal, pati yung pinto, ang sa kanila doon para to keep away daw ng magnanakaw at para hindi rin sila manakawan. Pero doon, nakukompromise naman po yung safety ng mga workers. Mag-ikot po kayo sa mga manufacturing company, Mr. President. Lahat ng mga bintana nila naka-iron grills. Di ba dapat, Mr. President, ipagbawal yan? Wala dapat iron grills sa mga places of business. Hindi dapat pinapayagan yan. Your Honor, Mr. President, according to our fire director, that they conduct
inspections, no, of the factories and manufacturing plants at least once a year, no, bago po mag-issue ng business permits, Your Honor, Mr. President. So bago yung business permit season, iniikutan na po nila lahat ng planta. Yung pong malaking fire, yung malaking sunog was 7 years ago according to our Jessica Time. Ito po yung isa sa Kentex, no, sa Valenzuela, tsaka yung sa Cavite. That was the last fire, no, 7 years ago, Mr. President. Siguro, Mr. President, yeah, lahat ng mga kumpanya, manufacturing company, ipagbawal na po yung paglalagay ng iron grills sa mga bintana at pinto nila. Pero marami, Mr. President, dahil nag-ikot nga ako, nag-witness po yung mga taga-Bureau of Fire, sabi ko, bakit ito may iron grills? Buti sana yung iron grills na may susi, pwede mo buksan at pwede kang lumundag. Kasi ganun po yung sa akin, sa bahay ko. May grills nga, pero may susi naman. At anytime, pag nagkaroon ng sunog, isususiyan ko, tanggal yung bakal, hagdan pababa. Dito wala, Mr. President. So siguro ipagbawal na po yun. Pag-inspect po, from now on, maybe next year, I'm gonna do some inspection again as chairman ng labor. Lahat ng factory, isisiguraduhin ko na wala na po mga iron grills na yan. Kung kailangan nila magbantay para walang magnanako, mag-hire sila ng security guard. Bantayan yung kanilang establishmento. Alisin na po yung mga iron grills sa mga bintana at sa mga pinto, Mr. President. Para sa mga business establishments. Meron na tayong fire code, yes, narinig ko si DLG Secretary, pero hindi nasusunod. So dapat sa mga inspection, nasasapul nila yon, pinababaklasan ni Mr. President. Your Honor, Mr. President, according to our DLG Secretary, of course, meron pong narinig nyo yung fire code, kaya lang may yung ibang naglalagay ko talaga ng grill for security purposes, pero sinisigurado lang daw ng ating BFP Director na meron pong exit, no, at meron pong labasan, no, kahit na meron pong mga iron bars, no, for security, Mr. President. Yeah, Mr. President, hindi nangyari yan eh. Ganon. Sinisiguro, especially kung yung may-ari ay sobrang higpit, wala silang nilalagay na exit at isa lang ang pinto, yung pagpasok at paglabas dahil nga iniiwasan nila silang manakawan. Takot silang manakawan ng kanilang mga empleyado. Samantalang pagpapasok, in-inspect yung bag at katawan, kinakapkapan yung mga empleyado, especially I'm talking about manufacturing. Pag-uwi, kinakapkapan ulit, in-expect yung bag. Isang pinto lang po talaga, Mr. President. I think it's about time na maging seryoso ang ating taga-Bureau of Fire. Inspectionin po lahat ng mga manufacturing company because these companies employs by the hundreds of workers. At kapag nagkaroon ng sunog at berya, maraming matutusta. Very particular po. Because nag-ikot ako ni Mr. President at kasama ko yung mga taga-Bureau of Fire. Sila mismo nakapansin. Sila pa mismo gumagano. Kumakamot pa sila ng ulo. Sabi ko, ba't hindi nyo ginawa ito noon pa? Kung hindi pa pala ako nag-inspect, hindi nyo pa mapapansin na ganito palang problema. Mr. President. Your Honor, Mr. President, according to our BFP Director, na when found out, no, there are corresponding administrative fines and penalties for those that violate. No, at may magkakaroon pa ng administrative action, no, like closure of the businesses, Your Honor, Mr. President. Thank you, Mr. President. So yun po, last na lamang para sa Bureau of Fire. Magsipag-sipag naman po yung Bureau of Fire at mag-ikot-ikot at umalis kayo sa mga air-conditioned room ninyo, mag-ikot po kayo at tingnan nyo yung kalagayan ng mga manufacturing company na kung saan marami po mga magagawa. Malit na ng sweldo nila, aping-api na nga sila, pati ba naman doon sa safety nila, inaapi pa rin sila. Pag nagkasunog, lalong api sila dahil silang unang matutusta at yung mga may-ari ng kumpanya, madali na mga agad lumundag sa pinto ng kanilang tanggapan dahil mayroong agdan palabas. So, I'm really, really very serious, Mr. President. Uminit ang ulo ko noon na nakita ko nakawawa po yung sitwasyon ng mga manggagawa sa manufacturing company. Wala po talaga silang fire exits, Mr. President. So, make sure na next year, gagawa po ako ng, ang pinupuntan ko, Mr. President, malalaki hindi yung mga pipitsuging manufacturing company. So, next year, pupunta po ako sa mga manufacturing company,
At titingnan ko po kung natupad na itong usapan natin. Kapag hindi, babalikan ko po yung Bureau of Fire ulit. Especially po yung sa mga paggawaan ng mga damit, paggawaan ng mga dilata, yun po talagang sobrang higpit dahil natatakot yung mga may-ari na baka sila'y manakawan. Mas importante pa sa kanila yung isang perasong latang sardinas o isang perasong damit kaysa sa buhay ng mga manggagawa nila, Mr. President. Okay, suggestion ko lang po yun. Okay, now, move tayo sa Napolcom. Ito ng last. Napolcom, wala na, ano? Napolcom. Nasabi ko nga ito noon, nasagot nyo kanina, noong panahon, kaya nga hindi na ako pupunta sa Napolcom eh. Sabi ko, maniwala ka sa Napolcom. Itong Napolcom, marami sa kanila babayaran. Noon yun maraming mga kaso na pino-forward namin sa Napolcom. Pumapalakpak yung mga taga-Napolcom doon. Sabi ko, ba't pumapalakpak? Sobrang tuwa. Yung pala, pera na ito. Pag minirefer na kaso ang RTIA, may pera na kami rito. Sigurado yung mga pulis may pag-usap sa amin at pwede namang hingian ng pera. Now, the reason why I said that, marami na akong mga kaso na ipinoward sa Napolcom. Meron pa nga dyan na maril at napatay pa yung binaril yung biktima. Sargento pa ata yun, if I'm not mistaken. Aba, naging tinyente pa. Na-promote si Kulukoy. Sana wag na po mangyari yan ngayon, Mr. President. At meron pa nga may kaso, yung criminal yun. Na-promote. Meron yung admin, ganoon din. Na-promote. Baka pwedeng bilis-bilisan talaga. Tama yung sinabi nyo kanina, 2 months dapat magkaroon ng resolusyon yung kaso. Then that is very encouraging development, Mr. President, na dapat mapatupad talaga yan para masiguro na wala ng mga pulis na abusado kasi nakakaloko yung Mr. President, nakakasama ng loob ba sa mga biktima especially and sa mga relatives ng biktima kung namatay ng biktima, ni-rape, tapos binugbog, and then mababalitaan na lang sa komunidad, ay napakawalan na na-promote na si Sargento, Teniente na, o si Teniente naging kapitan na. Wow, ang sakit po yun, Mr. President, para sa mga biktima. So please don't let that happen anymore, Mr. President. Do something na para mapigilan niya. Although I know, meron ata yung 2 years. 2 years after? 2 years after the findings. Kasi I know na meron atang batas na 2 years after na-file yung kaso at hindi pa rin na-resolve sa korte, ay pwede na ma-promote yung isang pulis na inareklamo. So I think we have to amend that law. RA 9708, if I'm not mistaken. Tama? I think we have to amend that law. Yes, Your Honor, Mr. President, the Napolcom Executive Director agrees that there's a need to amend that law because at present, pag meron kang criminal case, you cannot be promoted, but kung civil admin case, pwede ka po ma-promote. So that has to be amended, Your Honor, Mr. President. Doon sa admin case, Mr. President, bakit pwede ba natin pag-aralan yun? Revisit that policy, na pwede ka ma-promote while wala pang resolution ng Napolcom. But anyway, nasabi sa akin kanina, in 2 months, 60 days, kaya nang tapos yung kaso. So, I trust na panindigan niyo po yun at gagawin niyo po yun. Okay. Now, wala bang intelligence funds ang Napolcom, Mr. President? Kasi kailangan yan sa pag-iimbestiga sa mga pulis na inireklamo, isang dahilan siguro dahil kaya mabagal, may intelligence funds, confidential funds ba? Napolcom, Mr. President? Your Honor, Mr. President, unfortunately, there's no intelligence fund. Zero po. So paano sila makakapag-imbestiga sa mga pulis na inireklamo sa kanila kung wala silang confidential funds, Mr. President? According to our DLG Secretary, that they just make do with whatever resources they have para po for the conduct of investigations. Maybe para maging effective po yung ginagawa investigation natin Napolcom, maybe isang bagay na pag-aralan yan, sila po yung mabigyan para mapabilis din yung pag-iimbestiga nila. Nag-promise sila ng 6 months. Siyempre, we have to equip them with proper resources o tulong
para magawa nila yung kanilang trabaho ng tama, Mr. President. Yes, Your Honor, Mr. President, according to the Judge Secretary, they will